Manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na mahabagin at mabuti sa amin na siyang nagtayo ng iglesia, siyang nagligtas sa amin mula doon sa walang hanggang kapahamakan na naghihintay sa amin dahil sa aming mga pagsuway. Salamat po sa inyong pagkilos, sa inyong habag, sa pamamagitan ng inyong dakilang biyaya. Ipinagkaloob niyo po sa amin ang inyong buktong nanak upang kami ay maligtas sa impyerno, sa walang hanggang apoy na naghihintay sa kabilang buhay. Naunawaan po namin na nang namatay ang aming Panginoon doon sa cross, ang lahat ng aming mga kasalanan ay iyong tinubos at pinatawad, Panginoon. Salamat po sa ganito kadakilang biyaya na ipinagkaloob po ninyo. Kaya ngayon, tinitipon niyo po kami bilang inyong iniligtas, mga sumampalataya sa inyong buktong na anak, bilang inyong pamilya. Patuloy na turuan niyo po kami ng inyong salita. Hubugin niyo po kami sa aming buhay Kristiyano. Turuan niyo po kami na matakot po sa inyo at sumunod. Turuan niyo po kami ibigin ang salita ng Diyos upang maisagawa po namin ito. Kung may mga bagay na mali sa aming pagkatao, sa aming buhay, pakilinis niyo po kami, Panginoon, na sa araw na ito, hayaan niyo po na ang inyong salita ay maghugas sa amin, magturo sa amin, upang mas lalo po kami maging matuwid at tama sa inyong harapan. Kaya, Panginoon, pakilagay din po ninyo ang salita sa bibig ng inyong lingkod. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. So, kung may Bible po kayo, buksan po ninyo sa aklat ng Juan. Okay, the book of John, chapter 10, verse 1 to 6. Okay. John chapter 10, verse 1 to 6. Okay, babasahin ko po kung nandiyan na po kayo. Beginning verse 1 hanggang 6. John chapter 10, verse 1 to 6, verse 1. Katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Verse 2, ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. In verse 4, kapag nailabas na niya ang lahat sa kanya, lahat ng kanya ay namumuna siya sa kanila, sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi sila susunod kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. In verse 6, sinabi ni Jesus sa kanila, ang paghahambing na ito. Subalit, hindi nila naunawaan ang mga bagay na sinasabi niya sa kanila. So, ito po ang salita ng Diyos. Tignan po natin kung ano po ang ibig sabihin nito at sino yung kausap ng ating Panginoon. Okay? Kapag pag-aaralan po natin yung chapter 10, yung una sa verse 9, makikita natin yung problema ng mga Israelita ng kawalan ng pananampalataya sa ating Panginoon. Sa chapter 9, pinagaling ng ating Panginoon yung isang bulag. Pero yung isang bulag na ito, nang tinatanong ng mga Pariseyo, ng mga eskriba, ng mga teacher, ayaw nilang maniwala. Kaya yung sinasabi ng lalaking bulag na ito, sinasabi niya na siya pinagaling ni Jesus, pero sinasabi ng mga Pariseyo sa chapter 9, tinuturing nilang si Jesus ay makasalanan. Okay? Kaya pagdating sa chapter 10, sinasabi ni Jesus dito, verse 1 to 6, okay? Sinasabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa,
kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong yun ay tulisan at magnanakaw. Sino ba yung mga tinutukoy dito ni Jesus Christ na tulisan at mga magnanakaw? Okay? Kaya yung topic natin ngayon ay may title na The Sheep Follow Him. The Sheep. Yung anim na talatang ito ay nagtuturo o nagpapakita ng isang larawan ng relationship ng shepherd at saka ng sheep. Tama po? Binanggit kasi dito sa verse 2, ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Okay? Kaya kapag binasa po natin yung sheep at saka yung shepherd, sheep, sa literal na ancient history, yung shepherd and sheep, sa literal, sa Old Testament, mababasa niyo po na yung sheep ang siyang nag-aalaga sa mga, o yung shepherd ang siyang nag-aalaga sa mga tupa. Kahit si David, hindi ba? Kilala niyo po si David. Si David ay pastol ng mga tupa. Tama po? Kaya sinabi niya, kapag ang tupa ay hinahabol o pinapatay ng mga leon, siya ang pumapatay doon sa leon. Pinagtatanggol niya yung mga tupa. Actually, in the Old Testament, yung mga shepherd, sila talaga yung nangunguna sa mga tupa. Pinapastol nila yung mga tupa. So dito, ginamit ni Jesus na larawan kung ano yung relasyon ng shepherd at saka doon sa sheep. O yung pastol at saka yung tupa. Maging si Jesus, sinasabi niya dito, ano ba yung relationship ng dalawang ito? The first, sabi sa verse 3, pinagbubuksan siya ng bantay ng pinto, pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila ay inihahatid palabas. Okay. So yung mga tupa, meron silang discerning ear. O meron silang kaalaman sa pamamagitan ng kanilang tenga, nakikilala nila yung kanilang pastol, yung shepherd. Kaya yung isang video na nakita ko, tinesting ng isang pastol yung mga tupa. Marami siyang alagang tupa. Okay? Nasa malayo sila, tinesting niya. Sinubukan niyang utusan yung isang tourist na bumisita. Sabi niya, tawagin mo kung lalapit sa'yo. So, hindi lumalapit yung mga tupa. Pero yung pastor, nung siya ay sumigaw, tinawag niya yung mga tupa, nagtakbuhan pa palapit sa kanya. Literally, yung mga tupa, nakakakilala sila ng tinig ng kanilang pastor. Kaya sabi ni Jesus, the same yung kanyang inilalarawan. Okay? Yung mga tupa, nakakakilala ng kanilang pastor. No? Kaya sabi rito, meron silang discerning ear spiritually. Pangalawa, meron silang puso na sensitibo. Kapag narinig nila yung tinig na yun, sila ay sumusunod. Kaya sa Israel, doon sa Isaiah, chapter 1, verse 3, binanggit ni Isaiah, nakikilala ng baka ang kanyang Panginoon at ng asno ang sabsaba ng kanyang Panginoon. Ngunit ang Israel ay hindi nakakakilala. Ang bayan ko ay hindi nakakaunawa. So yung mga Israelita, dumating yung panahon, maging yung salita ng Diyos ay hindi nila kinikilala. Nakikilala. Kaya sabi ng Panginoon, nakikilala ng baka yung kanyang Panginoon. Tama po? Yung hayop, nakikilala niya yung tinig ng kanyang Panginoon. Tama po? Meron ba kayong alagang hayop? Di ba? Ako, meron kaming alagang aso, si Pepper. Pagka tinawag ko yun, nagpaswit ako, tatakbo agad yun, papasok ng bahay. Pag narinig niya yung tinig ko, kasi pag umuwi kami, pinapakawalan namin siya. So, lalayo muna siya. Pag pumaswit ako, narinig niya yung tinig ko, tatakbo na yung papasok sa loob ng bahay.
Usually, yung mga hayop, nakakakilala ng tinig ng kanilang Panginoon. Yung mga hayop. Kaya kung may alaga po kayong mga hayop, hindi ba? Mapapansin nyo. Familiar sa kanila yung boses nyo. Hahanapin nila yon. So yung ganitong larawan ay inihalin tulad ni Jesus sa mga tupa, sa mga born again believer. Tama po. Yung relationship ng pastol at ng tupa ay very close. Tama po. Meron silang discernment. Nakikilala nila yung tinig kung sinong tumatawag sa kanila. Kaya dito, sinasabi ni Jesus, tinatawag yung mga tupa, kilala nila yung mga tupa. Okay? Kilala nila yung kanilang pastol. Sa 1 John chapter 5 verse 20, ang sabi po, at alam natin na naparito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pangunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo na sa Kanya, sa Kanyang anak na si Yesu Cristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ang sabi ko dito, binigyan tayo ng pagkaunawa. Alam niyo, maging si Job, sinabi ni Job, ano ang sumusuri sa salita? Halimbawa, sa pagkain, ano po ang sumusuri? Yung ating dila, para malaman natin kung anong lasa. Ano po? So, yung ating tenga ay sumusuri din po sa salita. Ano po? Minsan, yung salita ay ating sinusuri kung ito ba ay tama o hindi. Spiritually, meron tayong spiritual ear. Naiintindihan natin kung ano ang ibig sabihin ng salita. Naiintindihan natin kung ano ang mensahe ng salita spiritually. Actually, ang mga taong hindi Kristiyano o hindi born again, hindi nila nauunawaan yung salita, yung Biblia. Tama po. Itong salita ng Diyos, marami nagsabi, pag binabasa nila, hindi nila maintindihan. Ako. Kaya yung mga born again, naririnig nila yung salita. Maging si Jesus, sinabi niya dito, sabi niya sa verse 3, pinagbubuksan siya ng bantay ng pinto, pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig, pinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan, at sila'y inihahatid palabas. Ang sabi po dito, pinatawag niya yung mga tupa. Okay. So, ibig sabihin, hindi po tinutukoy dito ni Jesus yung tao o yung hayop, kundi tinutukoy ni Jesus dito yung mga tao mayroong relasyon sa Kanya. Sumusunod. Okay? Kaya sabi po dito, pag tinignan po natin yung mga talatang ito sa chapter 10, no? Makikita natin yung spiritual blindness o blinded ng mga Israelita. Meron silang spiritual blindness. Hindi nila nakikilala si Jesus. Hindi nila nakikilala yung tinig ni Jesus. Kaya nung nangaral si Jesus sa kanila, sinasabihan nila na, actually, dito sa chapter 9, sabi po, sa verse 16, sabi po, kaya sinabi ng ilan sa mga Pariseo, ang taong ito hindi mula sa Diyos. Sabagat hindi siya nangingili ng Sabat. Okay? Sa verse 18, hindi naniniwala ang mga Hudyo na siya dating bulag, nagkaroon ng kanyang paniningin. Okay? Kaya doon sa chapter 9, mababasa po natin na yung mga Hudyo, meron silang spiritual na pagkabulag. Hindi nila nakikilala at naunawaan yung mga aral ni Jesus Christ sa kanila. Okay? Kaya sinabi ni Jesus dito sa chapter 10, yung pastol at saka yung tupa ay mayroong close na relationship. Pero sa verse 1, sinabi niya rito, ang taong yun ay tulisan at magnanakaw. Alam niyo po, yung mga religious leader and religious people, sinasabihan sila ni Jesus, kayo ay mga tulisan at magnanakaw. No? Ibig sabihin, yung mga Israelita, yung mga religious people, yung mga teacher, yung mga Pharisee, okay?
Tinutukoy sila ni Jesus na kinukuha lang nila yung pakinabang sa mga tao, subalit wala silang care, wala silang pakialam sa mga tupang ito. Kaya itong taong pinagaling ni Jesus, pinalayas nila sa sinagoga. Kung mababasa po ninyo sa chapter 9. Okay? Kaya sabi ni Jesus, kayo ay mga tulisan at nanakaw. Wala kayong concern sa mga tupa. Okay? Kaya doon po sa Jeremiah chapter 14 verse 15, sabi po, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga propeta na nagsasalita ng propesiya sa aking pangalan, bagaman hindi ko sila sinugo, na nagsasabi, tabak at tagutom ay hindi darating sa lupain ito, sa pamamagitan ng tabak at tagutom ay malilipol ang mga propetang ito. Actually, maging sa lumang tipan, sinasabi ng Panginoon, may mga tao na hindi binigyan ng karapatan o kapangyarihan magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya si Jesus ay dumating dito sa mundo ito, itong mga teacher of the law, mga Pharisee at mga scribes, sila mismo yung sumasalungat sa pangangaral ng ating Panginoong Jesucristo. Okay. Kaya sabi ko doon sa Jeremiah chapter 23 verse 21, hindi ko sinugo ang mga propeta, gayon may nagsitak ko sila. Ako hindi nagsalita sila sa kanila, gayon may nagpahayag sila ng propesiya. Kahit yung mga taong ito naniniwala sa Diyos, naniniwala sa law, nagtuturo ng law, ng salita ng Diyos, subalit nang dumating si Jesus Christ, hindi sila naniniwala sa mga aral ng ating Panginoon. Kaya sabi po doon sa Jeremiah 32, ako'y laban, 23:32, ako'y laban sa kanila na ang propesiya ay mga sinungaling, na panaginip nagsasalisay ng mga iyon. Sabi po, inililigaw ang aking bayan, sa pamamagitan ng kanilang mga kasinungalingan at kawalang ingat, gayong hindi ko sila sinugo o inatasan man sila. Kaya wala silang anumang pakinabang sa dulot sa bayan ito, sabi ng Panginoon. Actually, dito po sa chapter 10, nakatitle dito, ang mabuting pastor. Diba? Yung pastor, binanggit doon sa awit chapter 23. Ano ang ginagawa ng isang pastor? Okay? Yung sinasabi doon, inaakay niya yung tupa sa mabuting pastoral. Okay? Kaya kung ang tupa ay nakikinig at mayroon siyang relasyon doon sa pastor, so, inaakay siya ng pastol patungo sa pastulan. Ano po? Kaya sinasabi ni Jesus, kung hindi kayo mga tupa, hindi kayo mga tupa, at hindi rin kayo pastol, hindi kayo susunod sa aral na ito. Okay? Kaya sabi ni Jesus doon sa Matthew chapter 7, sabi niya, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, na lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga galit na asong gubat. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, lumalapit sa inyo na may damit tupa, ngunit sa loob ay mga galit na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga, nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan. Okay. Kaya yung mga propeta in the Old Testament, sila yung nagpapastol sa bayan ng Israel. Sila yung nangangaral, sila yung nagtuturo. Maging sa panahon ni Jesus, yung mga scribes and Pharisee, sila po yung mga nagtuturo. Subalit, ang sabi doon, naligaw sila. Hindi nila kinilala, hindi nila nakilala yung pagdating ng Mesiyas. Okay? Kaya sabi ni Jesus na siya dumating, mag-ingat kayo sa kanila. Makikilala niyo sila sa kanilang mga bunga. Nakakapitas ba ng mga ubas sa mga tinikan o ng mga igos sa mga dawagan? Kaya sabi po, mga bulaang propeta. Siyempre, sa ating panahon, sila yung maraming mga pastors, teachers, evangelists. Marami po ngayon sa ating panahon, hindi ba? Kasi sinabi ni Jesus, in the last days, maraming mga false teacher and false prophet and false pastors. Diba? Kaya kung tayo, wala tayong espiritu ng Diyos,
kung hindi tayo tunay na nakatanggap ng Espiritu ng Diyos, maaakay pa po kayo ng mga false pastors and false teacher. Totoo po, kapag hindi nyo natanggap yung banal na Espiritu, kapag wala sa atin, wala yung tunay na kaligtasan sa isang tao, maaakay po siya ng false shepherd and false teacher. Kasi usually, hindi mananalo yung laman sa Espiritu. Ano po? Dapat ang Espiritu ay mag-akay sa laman. Kaya maraming mga tao na pag nasa church, minsan naliligaw pa. Ano po? Kasi sabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Sinaway ni Jesus yung mga tagapagturo sa Israel sa Mateo chapter 23 verse 16. Sabi niya, kahabag-habag kayo, mga bulag na taga-akay na nagsasabi, yung pastol ay taga-akay ng mga tupa, ano po, papunta sa pastulan. Pero sabi ni Jesus, kahabag-habag kayo. Mateo chapter 23 verse 16, mga bulag na taga-akay. Bulag na taga-akay na nagsasabi, kung ipanumpa nino man ang templo ay wala iyong kabuluhan. Ngunit kung ipanumpa nino man ang ginto ng templo, siya ay may pananagutan. Sa verse 26, sinabi ni Jesus, ikaw na bulag na Pariseo. Linisin mo muna ang loob ng kopa at ng pinggan upang luminis din naman ang labas nito. Ano sabi ni Jesus? Sino yung mga Pariseo? Sila yung mga teacher of the law. Mga religious people sa panahon ni Jesus. Ano po? Mga taong naniniwala din sa Diyos. Sinabihan sila ni Jesus, sabi sa kanila ni Jesus, ikaw na bulag na Pariseo, bulag. Ano po? Sabi niya, linisin mo muna ang loob ng kopa at pinggan upang luminas din naman ang labas nito. Ano bang ibig sabihin dito ni Jesus? Yung mga taong ito, sinaway ni Jesus, maging sa Mark chapter 7, binanggit niya doon, na ano ang nagpaparami sa tao? Sa kanilang puso, lumalabas yung mga masamang pag-iisip. Tama po? Kaya sabi ni Jesus, linisin mo muna yung loob ng kopa, ng pinggan. Linisin mo muna yung loob bago yung labas. Kung walang born again experience, hindi nalinis yung panloob na pagkatao. Walang transformation, walang pagbabago. Okay? Maging yung mga taong sumusunod sa kanila, hindi makakaranas ng transformation. Sa 1 John chapter 4 verse 1, sabi po, mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sabagat maraming lumitaw ng mga bulaang propeta sa sanglibutan. Na sinabi po, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu. Sa loob ng church, mahalaga po ito. I-test muna. Tama po? Kasi bakit po? Kasi kadalasan, hindi gustong sirain ng dyablo yung church na hindi naman sa Panginoon. Tama po? Ang gustong sirain ng dyablo, yung church na itinayo ng ating Panginoon. Kaya kung ang church na hindi naman itinayo ng Panginoon, walang danger sa kanila. Tama po? Pero yung church na itinayo ng Panginoon, sabi dito ng Panginoon, huwag kayong basta maniwala. Kung may nagsabi, alam mo, born again ako. Tapos sabi ng Biblia, habang sinasabi niya yon, nagiinom, naninigarilyo, ang daming ginagawang mga bad sa labas, tapos sinasabi niya, born again. Sabi ni Pablo, huwag kayong maniwala sa mga taong ito. Nagsasabi silang kapatid, pero ang kanilang gawain ay hindi tumatama sa sinasabi ng Biblia. Okay. Kaya sabi ni Jesus, dapat makilala mo yung tunay na tupa. Ano ang katangian ng tupa? Kahit ako bilang pastor, sa dami na ng tao, sa church na nakita ko, nakahalo-bilo ko, minsan meron akong discernment na napapansin ko na ang taong ito
totoong ligtas ito. Kasi yung kanyang ginagawa, yung kanyang sinasabi, yung kanyang kinikilos, mapapansin mo, yung taong ito, sumusunod siya. Okay. Makikita mo yung spiritual life niya, maayos. Maraming mga tunay na tupa sa loob ng church. Tama po? Bago pa tayo maligtas, marami ng mga naunang tupa sa atin. Makikita natin sila na sila ay gumagawa sa gawain ng Panginoon. Makikita natin sila na sila ay sumusunod sa Ebanghelyong ito. Nakikinig, nag-aaral, nakikinig, sumusunod. Yung sinasabi ni Jesus, yung mga tupang ito, pinagbubuksan niya, nakikinig sa kanyang tinig, at magkasama silang pumupunta sa pastulan. Yung ating Panginoon, lagi nating kasama. Tama po? Yung Espiritu ng Diyos ay nasa ating din. Kaya sabi ni Jesus, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sa church. Kaya yung mga tao na pumupunta sa church, dapat ino-observe din natin kung totoo ba ang Kristiyano. Kaya na minsan tinatawag tayong kapatid, brother. Kaya doon sa batang laging may tumatawag sa akin, brother. Minsan gusto ko lang sabihin, di kita kapatid, ba't mo ako tinatawag na brother? Ang tawag nila sa akin doon, brother. Pero siyempre sa church, importante yung salitang brother and sister. Tama po? Spiritually speaking, tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Dahil sabi doon, ang ipinanganak ng Diyos sa Espiritu. Born again. Pero paano? Tatawagin ka ba na brother o sister ng isang hindi naman na born again? So, pag matalas ang tenga nyo, ma-awkward sa inyong pandinig. Maging tatawagin kang brother, di ba? Kaya sabi ni Jesus, dapat tayo ay sabi, subukin muna yung Espiritu. I-test muna. Maging mga Israelita, nang nakita sila ng ating Panginoon, sinaway sila. Yung mga tao ito, sinasabi nyo kilala nyo yung Diyos, pero hindi kayo naniniwala sa aking pangangaral sa pagdating ni Jesus. Okay? Kaya sabi ko doon sa Ezekiel chapter 34, verse 2, Ezekiel, anak ng tao, magsalita ka ng propesiya laban sa mga pastol ng Israel. Magsalita ka ng propesiya at iyong sabihin sa mga pastol, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kahabag-habag ang mga pastol ng Israel, na pinapakain ng kanilang sarili. Hindi ba dapat pakainin ng mga pastol ang mga tupa? Ano sabi ng Panginoon? Kahabag-habag kayo, mga pastol ng Israel. Anong ginagawa ng mga pastol na tinutukoy dito? Actually, yung mga pastol na binabanggit dito ay mga false prophet and false teacher. Nagtuturo sila, subalit kinukuha lang nila yung mga pakinabang sa tao, pero wala silang care sa mga kaluluwa ng mga taong ito. Kaya si Jesus sa chapter 9, sinabi niya, tignan ninyo yung mga tao ito, kahabag-habag sila. Para silang mga tupang walang pastol. Kaya sabi niya, manalangin kayo, magpadala kayo ng manggagawa. Kaya tayong lahat, pinagpapastulan tayo ng Panginoon. Paano tayo pinagpapastulan ng Panginoon? Sa pamamagitan ng Biblia, ng salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos ibinigay sa iglesia, so tayo ay sumusunod dito, ito ang nagpapastol sa atin. Ibig sabihin, ako rin ay mayroong pastol, kayo ay mayroong pastol, tama po? Ang aking pastol ay si Jesus. Siya ang tunay nating pastol. Kaya tayo ay sumusunod sa pastol, sumusunod tayo sa mga aral ng salita ng Diyos. Subalit sabi ni Jesus, doon sa mga false
shepherd ng mga Israel, sabi niya, magsalita ka ng propesiya laban sa kanila. Sa Ezekiel chapter 34 verse 5, kaya sila nangalat dahil sa walang pastor. Sila naging pagkain sa lahat ng mababangis na hayop sa parang at nangalat. Ang aking mga tupa ay nangalat, sila ay nagsilaboy sa lahat ng bundok at sa bawat mataas na burol. Ang aking mga tupa ay nangalat sa buong ibabaw ng lupa, walang naghanap o nagmalasakit sa kanila. Kaya kayong mga pastol, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Kung paano kamoy nabubuhay, sabi ng Panginoong Diyos, sapagkat ang aking mga tupa ay naging biktima, at ang aking mga tupa ay naging pagkain ng lahat ng mababangis na hayop dahil sa walang pastol. Sapagkat hindi hinahanap ng aking mga pastol ang aking mga tupa, kundi ang mga pastol ay nagsikain at hindi kinakain ng aking mga tupa. Kaya alam nyo, sa mga false priest and false teacher and false pastor, nakikinapang sila sa mga tao. Karoon po? Nakikinapang sila sa mga material na bagay sa tao, subalit hindi nila na-feed yung mga taong ito. Kaya sabi ni Jesus, kumakain kayo sa mga pastor na ito, pero hindi nyo naman sila pinapakain. Ang ibig sabihin, yung mga bagay na meron sila, napapakinabangan ninyo, subalit hindi nyo sila napapakain spiritually. Tama po? Kaya sinabi ni Jesus, magpropesiya ka sa mga pastol na ito. Kaya sabi po, kaya kayong mga pastol, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. In Ezekiel chapter 34 verse 10, sabi niya, ganito ang sabi ng Panginoon, narito, ako'y laban sa mga pastol. Aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay, at akin silang patitigilin sa pagpapakain sa mga tupa, hindi na pakakainin ng mga pastol ang kanilang sarili. Aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang mga bibig upang huwag silang maging pagkain nila. Kaya yung nakakatakot na tao, sinabi ng isang preacher, who is the dangerous person in this world? Sabi niya, false pastors and false teachers. Alam niyo, marami pong mga pastor yumaman sa church, tama po, yumaman sa pangangaral ng Ebanghelyo. Maging sa Amerika, sa mga bansang mayayaman, maraming mga false teacher and false pastors ang yumaman sila. Nagkaroon sila ng mga sarili-sariling malalaking bahay at sasakyan. Okay? Yung mga tinuturing, pag nag-type kayo sa internet, who is the false pastors in America? Lalabas lahat. Sa Pilipinas, who is the false pastors in the Philippines? Lalabas din. Kaya gawain ng mga pastor ay gawain ng mga pastors, mangaral, magturo, i-feed yung mga born-again believer, yung mga anak ng Diyos, turuan, sanayin, ipangaral ng Ebanghelyo. Yun yung gawain ng mga pastor. Gawain ng mga pastors and teachers sa loob ng church. Turuan sila. Sabi sa Mateo, chapter 28, turuan silang sumunod. Tama po. Verse 18 sabi, turuan silang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ng Panginoon. Turuan. Kaya yun ay isang task. Gawain ng mga pastors and mga teachers. Okay? Kaya ginagawa po yun sa church. Pero sabi ng Panginoon sa Isaiah o sa Ezekiel, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako mismo ang maghahanap ng aking mga tupa. So yung mga pastor ay isinusugo ng Panginoon. Yung pastors ay isinusugo ng Panginoon. Ibinibigay sa church. Okay? Kaya kung meron tayong pastor, meron tayong tagapangaraw ng Ebanghelyo, dapat din nating suriin ano ba ang pinapangaral sa atin. Ano ang itinuturo sa atin? Hinihingihan lang ba tayo ng mga pakinabang sa ating mga material na bagay? Pagkatapos wala tayong naririnig na tamang aral, hindi tayo nakakarinig ng katotohanan, hindi hinuhubog yung ating buhay spiritual. Dapat din ng mga nakikinig, maging matalino, maging mapanuri, maging yung mga taga-Berean Church, sabi nila,
sinusuri nila yung pangangaral ng Ebanghelyo ni Pablo. Kung tayo ay hindi sumusuri ng mga aral ng salita ng Diyos, basta na lang tayo nakikinig, hindi natin sinusuri, maaari tayong maligaw. Okay? Kaya hindi po ako nakikinig basta-basta sa online. Kasi sa online, marami pong mga matatalinong mga preacher. May entice yung knowledge mo, may encourage yung knowledge mo, husay na magsalita. Pero hindi lang pangangaral ang trabaho ng pastor. Dapat din yung kanilang buhay, katulad ng sinasabi ni Jesus, makita rin natin anong klase sila namubuhay. Yung mga disciples, nung sila po ay tinawag ng Panginoon, literally, yung buhay nila, hindi po marangya. Tama po? Actually, walang binanggit sa Bible sa panahon ni Jesus na yung mga disciples ay magagandang mga bahay, magagarang sasakyan, diba? Masasarap ang kinakain, pero nabubuhay sila kasama ng mga brothers and sisters. Pero yung pangako ng Panginoon sa kanila, hindi po kayamanan sa sanlibutan ito. Tama po. Kaya sinabi ni Jesus, kailangan muna tayong dumaan sa maraming kapigatian at pagsubok bago makapasok sa kaharian ng langit. Kaya tayo rin, sinabi ng Bible, ang lahat ng magnanais, may pagnanais sumunod sa kalooban ng Diyos ay daranas ng pag-uusig. Kaya yung mga born-again believer, marami silang maraming kahirapan habang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Pero minsan makikita niyo yung mga nagsasabing born again, payapang-payapa sila. Wala silang likalig. Sarap ang buhay nila. Diba? Wala silang pagsasakripisyo, wala silang pagtitiis. Hindi katulad ng sinasabi ng Biblia na ang mga tao ito na nagnanais sumunod sa kalooban ng Diyos ay daraan ng maraming pag-uusig. Kaya si Jesus, sinaway niya yung mga false prophet and false teacher. Sabi niya, nakikinabang kayo lang sa mga tupa, pero hindi niyo sila pinifeed, hindi niyo sila tinuturuan. Okay? Kaya sinasabi po dito sa verse 2, sabi po, ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang paspal ng mga tupa. Sa verse 1, sabi po, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa hindi pintuan ng kulungan ng mga tupa, kundi umaakyat sa ibang daan, ang taong iyon ay tulisan at magnanakaw. Kaya yung mga pastors and false teachers, gusto nila yung glory, fame, position, and power. Gusto nila yung mga ganong bagay. Gusto nila authority, power, and position, fame, maging kilala. Diba? Pero wala silang pakialam sa mga tupa. Kaya sabi ni Jesus Christ, dumadaan sila saan? Umaakyat sila. Hindi sila dumadaan sa pintuan. Kaya sabi ni Jesus, ngunit ang pumapasok sa pintuan ay siyang paspal ng mga tupa. Kaya doon sa John chapter 10 verse 7, binanggit ni Jesus, kaya muling sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Sa verse 7, sabi niya, ako ang pintuan ng mga tupa. Ibig sabihin, yung narrow gate ay pintuan papasok doon sa buhay na walang hanggan. At yung narrow gate na yon ay si Jesus. Ano po? Sabi niya, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang ibig sabihin, walang kaligtasan sa silong ng langit maliban kay Jesucristo. Kaya sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Actually, maraming binanggit si Jesus sa Bible na I am the light of the world. I am the bread of life. Dito sabi niya, ako ang pintuan ng mga tupa.
Kaya ipinapakilala ni Jesus Christ kung sino siya. No? Siya ang tunay na mabuting pastol. Okay? Lahat ng mga sumusunod sa Kanya ay nakakatagpo ng biyaya sa ilalim ng habag ng ating Panginoon. Okay? So, nang dumating si Jesus Christ, yung problema ng bansang Israel, sila ay sumusunod sa mga false shepherd, okay? Sa mga false teacher and false prophet. Kaya nang tinawag sila ng Panginoon, ako ang tunay na pastol ng mga tupa, hindi sila sumunod. Sapagkat, sabi ko dito, hindi nila nakikilala kung sino ang ating Panginoon. Kasi John chapter 9 verse 39, sinabi ni Jesus, pumarito ako sa sanlibutan ito para sa paghatol, upang ang mga hindi nakakakita ay makakita, at upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. Okay. Sabi ni Jesus, kung sinasabi niyong nakakakita kayo, kayo ay mga mga bulag. Spiritually, blinded sila. Okay? Kaya sabi doon sa verse 40, ang ilan sa mga Pariseo na kasama niya ay nakarinig ng mga bagay nito at sinabi sa kanya, kami ba naman ay mga bulag din? Sinabi ni Jesus sa kanila, kung kayo mga bulag, hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Subalit ngayong sinasabi ninyo, kami nakakakita, nananatili ang inyong kasalanan. Alam niyo, may mga tao, alam nila yung katotohanan, subalit hindi nila ito tinatanggap at pinaniniwalaan. Kapag sinasabi mo, alam mo yung katotohanan at hindi mo ito sinusunod at pinaniniwalaan, nakakakita ka pero bulag ka spiritually. Sabi ni Jesus, sinasabi nyo nakikita nyo pero hindi kayo naniniwala, mga bulag kayo. Okay? Kaya sa awit chapter 23 verse 1, ang sabi ko, ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako magkukulang. Okay? Alam niyo yung gawain ng pastol? Akain yung mga tupa sa pastolan. Okay? Sumusunod lang sila. Tama po? Tayo rin ay meron tayong pastol. Meron ba kayong pastol? Meron kayong pastol. Diba? Kaya sabi ni Jesus, sabi sa awit chapter 23 verse 1, ang Panginoon ay aking pastol. Hindi ako magkukulang. Kaya magandang verse yung awit chapter 23. Pag binasa po ninyo. Okay? Actually, in Isaiah chapter 40 verse 11, sabi po, He will feed His flock like a shepherd. He will gather the lambs with His arm and carry them in His bosom and gently lead those who are with young. Kaya yung pastor ay pinapakain yung mga tupa, inaaka yung mga tupa sa magandang pastoral. Okay? Kaya kung tayo ay tunay na tupa, tama po? Kung tunay po kayong tupa, ano po ang dapat ninyong ginagawa? Sa John chapter 10, sabi po sa verse 27, yung mga tunay na tupa, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, sila'y aking kilala, at sila'y sumusunod sa akin. Sabi po sa verse 27, yung mga tupang ito ay nakikinig at kilala nila yung tinig ng kanilang pastol. Okay. Kaya tayo ay tinuturing na tupa ng ating Panginoon. Kung kayo ay tupa, ibig sabihin, hindi na kayo wolf, hindi na kayo kambing. Hindi ba? Kasi yung wolf, sabi ni Jesus, isinusugo ko kayo sa gitna ng mga asong gubat na parang tupa. Tama po? Kaya yung katangian ng tupa, mahalaga po yun sa isang born-again believer. Okay? Yung kambing, bakit po sabi darating ang araw, hiwalay yung kambing sa tupa? Darating ang araw, hiwalay yung kambing sa tupa. Ano po ang figuratively katangian ng kambing? Ha? Matigas ulo. Ako po. At ang kambing ay nanunuwag. Kambing nanunuwag ng pastor.
So, kaya yung inilarawan ito sa isang hindi ligtas na Kristiyano. At yung isang ligtas na Kristiyano inilalarawan bilang isang tupa ng Panginoon. Hindi ko kayo tupa. Hindi ko rin kayo pag-aari. Tama po. Kayo ay nilapit ng Diyos sa church, sa iglesia, para turuan ng mga pastor, sanayin, i-train, hubugin sa pamamagitan ng pag-aaral at pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi ako ang inyong pastor. Of course, ako yung tagapagturo, ako din yung inilagay ng Diyos bilang nauna, subalit sumusunod tayo sa isang pastor. Tama po? Lahat tayo sumusunod sa isang pastor at ito ay ang ating Panginoong Hesus. Ngayon, mga aral na ito ay hindi sa pastor, kundi sa pastor. Yung aral na ito ay sa Panginoong Hesus, hindi sa akin. Okay? Kaya na sinabi ko sa inyo, ano yung labor ng mga pastor? Mag-aaral sila ng salita ng Diyos para ituro sa mga taong ito kung ano ang kahulugan nito para sa atin, spiritually. Dahil hindi niya naman ito maunawaan kung walang magtuturo. Tama po? Ano ba ang kalooban ng Diyos para sa atin? Ano ba ang nais ng Diyos para sa akin pagkatapos ng aking kaligtasan? Kaya si Jesus, sinabi niya, siya yung tunay na pastor. Sa Jeremiah chapter 3 verse 15, sabi po, at bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan na magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa. Actually, sa ibang version, ginagamit itong pastor. Okay? Sabi po sa Jeremiah, bibigyan ko kayo ng mga pastol ayon sa aking napupusuan na magpapakain sa inyo ng kaalaman at unawa. Tignan po ninyo yung sinabi dito. Bibigyan ko kayo. Maging ang Israel, binibigyan ng Diyos ng mga propeta para manguna sa kanila. Ano po? Yung church, binibigyan ba ng Diyos ng pastor? Ha? Yes. Yung church ay pag-aari ng ating Panginoon. Yung mga kaluluwang ito, yung mga brothers and sisters, pag-aari kayo ng Panginoon. Kaya sabi ko doon sa 1 Corinthians, binili tayo. Binili ng kanyang dugo para maging pag-aari. Kaya kapag sinasabi nila, pag-aari, kami na ang dito, hindi na kayo dapat pumasok dito, pag-aari na namin yung lugar na ito. Maging yung church ay hindi yung pag-aari ng pastor. Yung church, walang pag-aari na anuman ang tao sa sanlibutan ito. Tama po? Magiging church, hindi yung mga pastor ang may-ari. Yung church, ang may-ari mismo ay ang ating Panginoon. Kaya sinabi niya, itatayo ko ang iglesia sa ibabaw ng batong ito. Sinabi ng Panginoon, itatayo niya yung iglesia. Tama po? Yung church. Kung gano'n, kung sila ang nagtayo, siya ang may-ari. Ngayon, Life Mission ba may-ari ng church na ito? Hindi Life Mission ang may-ari sa atin. Sa kaluluwa nyo, sa church, hindi Life Mission. Bakit may pangalang Life Mission? Para lang magkaroon ng identity ang isang religion. Bakit kailangan may pangalan? Sa legal, sa legal, pag nag-apply ka ng isang organization na religion, kailangan magbigay ka ng pangalan para ma-identify ka. So yung pangalan ng yung church bilang isang religious organization o corporation, dapat nakaregister sa SEC. Bakit po? Para makilala ka kung anong klaseng organisasyon ang itinatayo mo. Tama po. Kaya yung pangalan, walang kinalaman sa langit. Pagpunta sa langit, tatanungin ka ba? Anong membro ka ba? Baptist ka ba? Independent ka ba? Evangelical ka? Wala kong gano'n. Ang tanging pupunta sa langit ay born again. Tama po. So, kaya yung pag-aari ng ating Panginoon, yung church, tayo, yung mga taong naligtas, yung mga born again believer, pag-aari tayo ng Panginoon. Kaya minsan, hindi ba, nagagalit sila pag pumunta sila
Lumipat sila ng church, pumunta dito. Bakit? Amin na yan, bakit pa pumunta sa inyo? Yung kaluluwa natin, hindi tayo pag-aari ng sinuman, maliban sa Panginoon. Tama po? At tayo ay pag-aari ng ating Panginoon, at si Jesus yung ating pastor, sumusunod tayo sa Kanya. Kasi sabi sa Jeremiah, bibigyan kayo ng mga pastor. Ayon sa aking napupusuan, ano daw ang layunin ng pastor? Magpakain sa inyo ng kaalaman at unawa. Binasa niyo po yung Bible. Pag binasa niyo po yung Bible, hindi po lahat maintindihan niyo po. Pag binasa niyo po sa Romans at sa Corinthians, binabanggit doon yung mga gifts. Mayroong gifts ng pagtuturo, mayroong gifts ng pag-i-interpret, mayroong gifts ng pagseserbisyo. Iba't ibang klase. Okay? Sa akin, ang ibinigay ng Diyos na gifts ay pagtuturo. Okay. Saliksikin yung Biblia para hanapin ang kahulugan ito. This is a gift. Hindi ito galing sa school. Hindi po galing sa PhD, masteral degree, yung kaalaman para maintindihin mo yung Biblia. Hindi po galing doon ang karunungan. Sabi ng Diyos, sabi ng salita ng Diyos, tayo ay binibigyan ng karunungan ng Diyos upang maunawaan natin ito. Ibig sabihin ito ay karunungan galing sa kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. It is a gift. Ibinigay sa atin upang maunawaan natin yung salita. Okay. Kung ito ay galing sa mga taong nag-aral ng matataas na teolohiya, hindi tayo mananalo sa kanila. Mas matatalino at mahuhusay na nag-aral sila sa mga mahusay na mga theological seminary. Actually, ang mga disciples, sinabi ron, sila ay mga ordinaryong tao. Sinabi nga, hindi sila nag-aral, pero ginamit sila ng banal na Espiritu. Kaya sabi, bibigyan ko kayo ng mga pastor para magpakain sa inyo. Maging si Jesus, ang tinawag niya si Peter, sabi niya, Peter, do you love me? Yes, Lord. Feed my lamb. Care my lamb. Alagaan mo sila. Pakainin mo sila. Yan yung gawain po na ibinigay sa mga pastors. Kaya kung kayo po ay natututo sa church, kung kayo ay tunay na tupa, kung kayo ay tunay na na-transform from what to the sheep, imposible hindi kayo mag-transform. Bakit po? Very strong yung verse ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Ang sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Okay? Pag sinabing bagong nilalang, meron itong bagong pagkatao. Bagong espiritu, bagong pagnanais, bagong pag-iisip. Mahalagang aral po yan sa church, di ba? Kapag hindi tayo natututo sa loob ng church, hindi tayo na-feed spiritually, hindi tayo nagtatransform, hindi nagbabago yung pagkatao natin. Yung Biblia, binabago yung ating pagkatao. Yung ating ugali, pananaw, sinasabi, binabago tayo nito. Kaya kung mas malakas yung aral ng sanlibutan sa atin, kikilos tayo na parang mga taga-sanlibutan. Mag-iisip tayo na parang mga taga-sanlibutan. Pero kung mas malakas yung aral ng salita ng Diyos sa atin, kikilos tayo bilang mga maka-Diyos na tao na hinuhubog ng salita ng Diyos. Mag-iisip tayo bilang mga maka-Diyos na tao. Yung prinsipyo at pananaw natin ay magiging maka-Diyos din. Kasi hinuhubog tayo ng salita ng Diyos. Yan po yung ginagawa ng Biblia sa atin. Binabago tayo. Yung ating ugali, yung ating pananaw. Pero kung hindi po kayo nagtatransform ng ganito, malamang hindi pa po kayo ipinanganak na muli. Lahat ng mga tao na ipinanganak na muli, nagbabago yung kanilang pagkatao. Kasi sabi ron, ang lahat ng nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Pero sa una, ang ugali natin ay wolf. Sa una, ang ugali natin ay kambing. Ano ba yung wolf? Sabi ni Jesus, very ferocious at very dangerous sila. Tama po? At yung kambing, ano ba sila?
masyadong stubborn. Ano po? Ito yung una nating identity, pagkatao. Pero nung tayo ay na-born again, ginawa tayong tupa. Kaya sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng pastor na magpapakain sa inyo. Para kanino? Para sa mga tupa. Sa tupa ng Israel, nagbigay ang Diyos ng mga propeta. Now, sa church, sa iglesia, ang Diyos nagbibigay ng mga manggagawa ng pastor para i-feed tayo. Ano po? Kaya doon sa Jeremiah chapter 23, sabi ko, verse 1, kahabag-habag ang mga pastor na pumapatay at nagpapangalat sa mga tupa ng aking pastulan, sabi ng Panginoon. Kaya ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel tungkol sa mga pastor na nangangalaga sa aking bayan, inyong pinangalat ang aking kawan. At itinaboy niyo sila, hindi niyo sila dinalaw, dadalawin mo kayo dahil sa inyong masasamang gawa, sabi ng Panginoon. Kaya minsan, yung church, hindi ba? Maraming mga nakita ako ng mga churches. May mga pastor, tama po? Pero dumarating ang time, yung pastor nahuhulog sa kasalanan. Tama po? Nagiging immorality, nadidivide yung church, yung mga tao umaalis, umaayam. Kaya yung mga non-born again churches, mas madalas ganito yung nangyayari. Hindi tunay na iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Paano hahatiin ang church na ang nagtayo ay ang Diyos? Kung ito ay itinayo ng ating Panginoong Hesus, yung church na ito, bakit ka aalis dito? Kung naniniwala tayo na naligtas tayo sa kapangyarihan ng Ebanghelyong ito, naligtas tayo sa salita ng Diyos na ito, natanggap natin yung katotohanan, bakit ka aalis sa church na ito? Ano po? Dapat napag-isipan ng tao yun. Ano po? Kung tayo ay nakatanggap ng biyaya ng Diyos, naunawaan natin yung tunay at dakilang kaligtasan, bakit tayo aalis sa church na iyon? Kaya maraming mga tao na tumupunta sa church, pero pag tinanong mo sa ibang church, ligtas ka na, hindi pa. Dito po, kung naunawaan nyo yung dakilang biyaya ng Diyos ng kaligtasan, ibig sabihin, hindi nyo po yan tinanggap galing sa tao. Kung naunawaan nyo na kayo ay naligtas sa dugo ng ating Panginoon, pinatawad yung kasalanan at tinubos, hindi po yan galing naturok sa tao. Tama po? Hindi po tao ang nagpaunawa at nagturok sa inyo ng mga salitang yan. Kung yan ay naiintindihan po ninyo, nang malinaw sa inyong puso, ako pala ay pinatawad na, ligtas na, hindi po yan galing sa tao. Hindi po yan galing sa seminary, galing sa theological seminary, galing sa mga nag-aral na PhD at master degree. Hindi po galing yan, teaching na yan sa kanila. Galing po yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya maunawaan mo yung dakilang biyaya ng Diyos, sino ang nagbigay sa kanila niyan? Ang Panginoon. Kaya sabi po sa Jeremiah, bibigyan ko kayo ng mga pastor na magpapakain sa inyo ng unawa, karunungan. So hindi po galing yan sa tao, yan ay galing sa Diyos. Kaya kung ang church na ito, natanggap po ninyo yung dakilang biyaya ng inyong kaligtasan, dapat nandito yung puso ninyo. Nandito yung loyalty ninyo. Nandito yung pagsunod ninyo. Nandito yung pagpapasakop ninyo. Sapagkat sabi dito sa Biblia, yung relationship ng pastor at ng tropa ay very close. Ano po? So yung church na ito, sabi ko, itinayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Hindi ba sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 16 verse 18, itatayo ko yung aking iglesia. Sa Acts chapter 20 verse 28, the church purchased by the blood of Jesus. So, ibig sabihin, this church ay kay Jesus Christ, hindi sa atin. Inilagay tayo dito. Kung inilagay tayo ng Diyos dito, sabi sa Acts chapter 2, idinalagdag ng Diyos yung mga naliligtas sa iglesia, bakit tayo aalis dito? Ano po?
Kaya ho, kung umaalis ang tao dahil lang sa kanilang sariling dahilan, maaari, hindi mahalaga sa kanila yun. Kung dito natin naunawaan yung dakilang biyaya ng Diyos, dapat ang ating puso nandito sa Ebanghelyong ito. Yung sabi ni Jesus, bibigyan ko kayo ng mga pastor. Bibigyan ko kayo ng mga tagapangalaga. Kung gano'n, kung binigyan tayo ng tagapangalaga, ang Diyos ang naglagay, inilagay tayo ng Diyos sa iglesia, hindi tayo dapat umalis. Kaya sabi po dito, bibigyan ko kayo ng mga pastor. Kaya sabi ni Jesus sa Jeremiah chapter 23 verse 1, kahabag-habag ang mga pastor na pumapatay, nagpapangalat sa mga tupa ng aking pastulan. Kaya kung tayo po ay naniniwala, inilagay tayo ng Diyos sa church, dapat tayong matutong magpasakop at sumunod. Dapat tayong tumulong sa gawain ng Diyos, sa iglesia, sa church. Di ba? Kaya, thank you very much sa mga brothers and sisters. Natapos yung ating 4 na araw na Christian Living Seminar. Alam ko, hindi sapat yun. Hindi yun sapat. Pero at least, gawin natin yung best habang malakas pa tayo. Magpatuloy tayo sa pag-aaral, pakikinig at pagpapalakas para sa salita ng Diyos. Okay. Kasi sabi nga ng Bible, hindi natin alam kung bukas tapos na yung ating buhay dito sa lupa. Okay. Kaya sabi po sa Jeremiah, chapter 23, verse 4, ako'y maglalagay ng mga pastor na mag-aalaga sa kanila at hindi na sila matatakot o manlulupay-pay pa o mawawala man ng sino man sa kanila, sabi ng Panginoon. Kaya yung church, sino po ang naglagay sa atin dito sa church? Kung naiisip natin na ako inilagay ng Diyos dito sa church, pag binasa niyo po sa Acts chapter 2, sabi ko, dinaragdag ng Diyos ang mga naliligtas araw-araw. Tama po? Kaya po sa church, hindi po tayo nafe-fit, hindi nagbabago yung ating pagkatao. Kung sa church, hindi tayo gumagawa, dapat nating questionin yung ating puso. Ako ba ay tunay na kabilang sa sambahayan ng Diyos? Kung kabilang kayo sa sambahayan ng Diyos, dapat meron po kayong burden sa church. Diba? Yung mga parents sa loob ng bahay, yung mga anak na walang ginagawa, masaya ba? Masaya ba yung nanay at tatay sa anak pag walang ginagawa ang anak? So pagka walang ginagawa ang anak, hindi mo tinuturuan ng gawing bahay, kawawa yan pagdating ng araw. Yung anak mo, huwag mong turuan maghugas ng plato, huwag mong turuan maglaba ng damit, huwag mong turuan maglinis ng bahay, pag wala ka na dyan sa tabi niya, pag wala na siya, nag-iisa na siya, kawawa yun. Kawawa siya. Bakit po? Sino? Kailangan niya mayaman siya. Magbabayad siya ng maglalaba para sa kanya. Maglilinis ng bahay para sa kanya. Dahil hindi niya yun natutunan. Kaya pag hindi niya tinuruan, sa loob ng bahay, masakit sa ulo ng magulang. Wala kang ginagawa. Magsiselfone ka na lang maghapon. Maghapon na lang nakatingin sa cellphone. Kaya tayo rin, bilang mga anak ng Diyos, dapat meron tayong ginagawa sa bahay ng Diyos. Tama po, sa bahay ng Diyos. Meron tayong dapat ginagawa. Kung hindi natin yan pinag-iisipan, papasok lang dito sa tenga natin, lalabas dito, hindi po kayo na-fit. Dapat pumasok sa tenga yung salita at pumunta sa inyong puso at ito ang maging action ninyo. Tama po? Pero may mga tao, ayaw nilang tanggapin yung sakitan yan. Hindi, bahala kayo. Basta magsisimba lang ako, pagkatapos uwi na ako. Mga brothers and sisters, sana bago dumating ang Panginoon, maisip niyo yung bagay na yan. Tama po? Sa verse 3, sabi po ni Jesus, pinagbubuksan siya ng bantay ng pinto, sa pinto. Pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan na sila inihahatid papalabas. Actually, iniisip ko parang
Parang namamangha, namimilaguan ako sa verse 3. Sabi niya, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan. Tama po? Kung marami ito, paano kaya memorize yung pangalan? Tama po? Minsan nga may tinanong tayo ang anak niya, 12, tanong mo yung pangalan ng mga anak, nalilimutan. Di ba? Yan anak ko, 12, ano pangalan? Ang tagal mag-isip. Dahil sa dami. Pero sabi dito, ang Panginoon, tinatawag niya yung mga tupa sa kanilang mga pangalan. Kaya pagdating ng Panginoon sa rapture, tatawagin yung mga pangalan natin, di ba? So may awit siya, tama po? Kapag tinawag ang pangalan, di ba? Tatawagin yung pangalan mo, maririnig mo yung tinig ng Panginoon. Spiritually, maririnig ng tenga mo. Kasi sabi ni Job, ang sumusuri sa salita ay ang tenga. Kaya ang dami lang makakarinig sa tawag ng Panginoon ay ang mga ipinanganak na muli. Tatawagin ng Panginoon. Maging yung mga katawan na inilibing babangon, makakarinig ng tawag galing sa Diyos. Tampo. Kaya pag iniisip ko yung bagay na yun, parang excited ka, di ba? Tatawagin ng Panginoon, maririnig ng tenga mo, yung tinig na hindi mo pa narinig maaari. Kasi ang sabi dito, yung mga tupa, nakikinig sila, meron silang mga taong hindi pinapakinggan dito. Tama po? Kaya sabi diyan, may mga tinig silang hindi pinapakinggan. Pero yung tinig ng Panginoon, ang sabi diyan, sabi mo dito, pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto, pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Verse 3, tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan, sila inihatid papalabas. Tinatawag niya yung mga tupa sa kanyang pangalan. Tupa 1, tupa 2, tupa 3, tupa 4. Di ba? Pero pag marami, mahirap maalala yan. Ano kayong tupa? Kambing ba o tupa? Dapat tupa ka. Di ba? Kung tupa ka, meron ka ng pangalan sa Panginoon. Tama po? Kaya yung mga pangalan sa Bible, pagka na born again, pinapalitan. Halimbawa si Abraham, ang unang pangalan ni Abraham ay Abram. Tama po? So, nang siya ay sumampalataya sa Diyos, sabi ng Panginoon, hindi ka natatawaging Abraham, tatawagin ka ng Abraham. Tama po? Si Sarah din, hindi ba? Pinalitan din yung kanyang pangalan. Una, Sarai, sumunod, Sarah. Tama po? Si Jacob, pinalitan yung kanyang pangalan, si Jacob. Tama po? Yung unang pangalan niya ay Jacob, tapos nung siya ay na-encounter niya ang Panginoon, tinawag siyang Israel. The Prince of Israel. Tama po? Kaya, pag sila ay nag-encounter sa Panginoon, yung mga pangalan nila ay binigyan ng bago. Ipinanganak sila sa spiritual na kapanganakan. Kaya sabi sa Bible, ang mga pangalan ng mga ligtas ay nakasulat sa aklat ng buhay. O anong pangalan nyo kaya nakasulat doon? Alam niyo na ba? Pangalan nyo? Gusto niyo nang malaman? Ha? Siyempre, kahit hindi pa natin alam yung pangalan natin spiritually, pero pagdating ng Panginoon, maririnig mo yung pangalan mo, yung tinig ng Panginoon. Paano? Hindi ko alam. This is a miracle. This is a parang sandakilang bagay na gagawin ng Diyos. Malamang, may pangalan na tayong lahat, pagligtas tayo, pagdating ng ating Panginoon, maririnig natin yun, spiritually. Yung voice na sweet, tapos may love, tapos maririnig mo yung tinig ng ating Panginoon. O umakyat ka na rito. Diba? Bakit po? Sapagat sabi rito, pinatawag niya yung kanyang mga tupa sa pangalan. Kaya tatawagin tayo ng Panginoon. Pagdating niya sa second coming, kung inabutan man tayong buhay o patay, tatawagin tayo ng Panginoon. Akyat na. Tama po. Kaya sabi po rito, tatawagin tayo. Sa John chapter 10 verse 26, may mga tao na hindi naniniwala. Sabi po, subalit hindi kayo naniniwala sapagat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa.
Ang sabi dito, may mga tao na hindi kabilang sa tupa ng ating Panginoon. Hindi kabilang. Take note yung salitang ito. Hindi kabilang. Ang ibig sabihin, yung mga tao ito ay hindi kasamang papasok sa kaharian ng langit. Kaya yung salitang tupa ay tumutukoy sa mga born again, sa mga ligtas. Sabi niya, tatawagin ko yung mga tupang ito, maririnig nila yung pangalan nila. Okay? Maririnig nila. Okay? Dahil sabi po sa John chapter 10, verse 27, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig, sila ay aking kilala at sumusunod sa akin. Sabi ni Jesus, pinapakinggan ng aking mga tupa ang aking tinig. Kaya dapat nakikinig tayo, naririnig natin ito. Kung tayo ay tupa, dapat hindi mo matigas ang ulo natin. Ano po? Sa totoo lang po, simula nang dumating ako dito sa Kailaway, nahirapan talaga ako magturo. Sa totoo lang. Tinignan ko yung picture ko bago ako dumating, marami pa akong itim na buhok. Pero ngayon, mauubos na yung itim. So, siguro dahil sa marami mong pagnanais sa Panginoon. Ano po? Kaya, makikita mo yung mga brothers and sisters. Sino ba yung mga napaka-active, supportive sa church, gumagawa kasama ng manggagawa? Diba? At sino naman yung mga ayaw naman sumunod? Ano po? Kaya sabi ko, pag ayaw sumunod, pakawalan mo na, hayaan mo na. Tapos may mga umalis dito sa church, tama po? Ngayon, kung umalis sila dito sa church, bakit sila umalis? Maaari iniisip nila, mali yung church na ito. Naisip lang nila. Maaari iniisip nila, mas tama yung kanilang pinuntahan. Pero kung ang mga tupa, nakikinig maigi kung merong spiritual discernment na sinasabi dito sa Biblia, kung tunay na may espiritu ng Diyos, matidiscern mo yung truth at saka yung false. Matidiscern mo, anong bang mali at tama? Kung wala akong experience ng ganon, mahirap ipaliwanag. Ano po? Pero meron akong experience ng ganon. Noong una, hindi mo ma-discern, tama ba yan o mali. Pero, nung totoo kang na-born again, mati-discern mo yung truth at saka yung false. Bakit? Dahil matalino ba tayo? Hindi. Dahil yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, nagsasalita sa atin. Kapag false yan, mali yan, mayroong resistance. Ano po? Kaya mahalaga po yun. Sinasabi ni Jesus, yung mga tupang ito, nakikinig sa aking tinig. Ang ibig sabihin, nakakakilala ito ng spiritual truth. Sino ba si Jesus? Sabi ng Bible, Jesus Christ is the truth. Ano po? Kung gano'n, spiritual truth, naririnig natin. Tama ito, tama iyan. Dapat meron tayong gano'n. Kasi bakit po? Kasi sinabi sa 2 Peter, darating ang araw, darating yung mga false teacher. Ano ang gagawin nila? Magpapasok sila ng mga lihim na turo. Lihim. Mga mapandayang turo. Lihim na turo. At dahil doon, mawawasak sila. Tama po. Kaya dapat tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga tunay na naligtas o naging tupa, dapat tayong maging sensitibo sa mga spiritual na bagay. Dapat na sensitive tayo dito. Bakit po? Dahil sabi po, yung mapandayang espiritu ay darating. Ano po? Kaya kung tayo ay mapagsaliksik, nakikinig maigi, inaaral yung mga aral na ito, hindi tayo madidisip. Di ba? Kaya nung pinag-aralan natin yung
obedience, kanina po tayo nakikinig, di ba? Meron tayong tatlong pinakikinggan. Una, nakikinig tayo sa ating sariling kagustuhan. Ano po? So, maaari, nakikinig tayo sa kagustuhan natin, sa tenga natin, hindi ako lang masusunod. Pangalawa, maaari, nakikinig tayo sa temptation ng diablo. Alam natin si Eve tinukso ng diablo, hindi ba? Doon sa Garden of Eden. Sinasabi, talaga ba? Sinabi ng Diyos, mamamatay ka pag kinain mo to. Sabi ng diablo, hindi ka mamamatay. Or maaari, nakikinig tayo dito sa Biblia, sa salita ng Diyos. Kaya, alin ang mas malakas sa atin na magpakilos? Yung sariling iniisip natin, yung sariling pinakikinggan natin, o yung sinasabi ng diablo, o yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat natin ma-discern yun. Tama po? Ano ba? Saan ba ako lumalakad? Sa kagustuhan ko? Sa kagustuhan ng diablo? Sa kagustuhan ng Diyos? Dapat natin ma-discern. Okay? Sabi sa John chapter 6 verse 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin, at ang lumalapit sa akin kailanman hindi ko itataboy. Tingnan po natin yung talatang ito. Lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, lalapit sa akin, at sabi po, kailanman hindi ko itataboy. Paano nangyari ito? Yung church, itinayo. Tama po? Sino ang nagtayo? Si Jesus. Lahat ng mga lumalapit sa Ama, lumalapit sa Panginoon, dinadala sa church. Naintindihan niyo po? At yung church na ito, itinayo ng ating Panginoon. Kung gano'n, dito tayo tinitipon. Sabagat ito ay itinayo. Now, kung nandito ka sa church, sabi diyan, lumalapit sa akin, hindi ko itataboy, bakit ka aalis sa church? Na ang Diyos ang nagtayo. Na ang Diyos ang naglagay sa iyo. Ang Diyos ang naglagay sa iyo at nagdala sa iyo sa church. Bakit ka aalis? Hindi ka dapat umalis. Tama po. Sabagat hindi ka napunta sa church dahil sa sarili mo lang paraan. Inilapit ka ng Diyos sa church. Tama po. Inilagay ka ng Diyos sa church. Kaya kung tayo ay naniniwalang inilagay tayo ng Diyos sa church, tayo ay tulubos inilagay bilang pamilya, dapat hindi tayo umalis. Manatili tayo. Tama po. Pero kung tayo ay walang tunay na experience sa kapanganakang muli, hindi tayo masasatisfied dito. Ano po? Malamang mamisinterpret nyo ang mga pag-aaral ng salita ng Diyos dito. Sa John chapter 6 verse 44, walang taong makakalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. Siya muli kong bubuhayin sa huling araw. Sabi, walang taong makakalapit sa akin, malibang ilapit siya ng Ama sa nagsugo sa akin. Nakalapit tayo kay Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya kung nakalapit tayo sa iglesia, hindi po ito dahil sa atin. Kung bakit tayo nandito sa church. Okay? Maging si Jesus, nakita niya yung mga tao, sabi niya sa Mateo chapter 9 verse 26, na makita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sapagkat sila nangangamba ng lulupaypay na gaya ng mga tupa na walang pastol. Yung mga tao ito na gaya ng mga tupa na walang pastol. Tama po? Kaya, hindi ba, yung mga tao ito na gaya ng mga tupa na walang pastol. Okay. Sabi dito, sila nanlulupaypay, nangangamba. Kaya kung tayo ay tunay na tupa, dapat yung salita ng Diyos nag-fit sa atin. Ako. Pero pag hindi po kayo tunay na tupa, ang pangangaral at pakikinig na ito ay pagdurusa para sa inyo. Ako. Kaya di ba? Ako hindi ako sanay makinig dati ng preaching na ganyang kahaba. 1.5 hour. Nasanay lang ng 30 minutes. Pinakamatagal na, 30 minutes. Ako, tapos na. Mas maraming kantaan, awit. Pero nung nagsimula ako sa pakikinig ng matagal, nahirapan din ako. Kasi sanay na ako na madali na. Pero dahil sa may espiritu na tumutulong sa iyo,
nakakapag-injure ka dahil sa words of God. Kaya pag kami nasa training, nasa seminar, nasa pastor's retreat, mag-aaral kami ng salita ng Diyos. 2 oras nakaupo ka. Walang galawan. Walang galawan. Makikinig lang. Sulat. Makikinig lang. Kapag gusto mong matuto, turuan mo yung spiritual life mo, yung body mo sumunod, magagawa mo yan. Magagawa. Pero pag kayo po ay hindi tunay na born again, nagsasuffer po kayo sa ganitong pag-aaral at pakikinig. Pero pag na-born again po kayo totoo, nag-i-enjoy kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya yung mga tao na born again, maging si Paul, no? Binanggit doon sa Book of Acts, nangaral ng salita ng Diyos mula umaga hanggang gabi. Opo. Hanggang sa nahulog na lang yung isang binata na nakikinig, bumagsak patay. Opo. Nahulog sa bintana dahil sa haba ng pakikinig. Kung kayo po ay makikinig ng 1 oras o 2 oras, hirap na hirap kayo, inaantok kayo. Tama tayo sa Biblia. Tama po. Dapat nating turuan yung ating spiritual na body. Kailangan ma-fit yung ating spiritual na body para maging healthy ka spiritually. Okay? Kaya si Jesus, sinabi niya, yung mga lumalapit sa Kanya ay hindi niya itataboy. Okay? Kaya sa John chapter 6 verse 45, sabi po, nasusulat sa mga propeta, at tuturuan silang lahat ng Diyos. Ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Ang sabi po rito, sa John chapter 6 verse 45, tuturuan silang lahat ng Diyos. Tuturuan. Sabi po, tuturuan silang lahat ng Diyos. Tinuturuan tayo ng Diyos. Tama po? Kaya sabi diyan, ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Kaya kung hindi po ninyo naririnig yung mga aral na yan, spiritually, ibig sabihin, hindi pa ipinanganak na muli. Okay. Yung sabi doon, tinatawag yung pangalan sa Philippians chapter 4, verse 3, sabi po, oo, nakikiusap din naman ako sa iyo, tapat nakatuwang sa pasanin na yung tulungan ng mga babaeng ito, sapagkat sila nagpagal na kasama mo sa Ebanghelyo. Kasama rin naman ni Clemente at ng ibang aking mga kamanggagawa na ang kanilang pangalan ay nasa aklat ng buhay. Kaya sabi, tinatawag sila ng Panginoon. Yung pangalan nila nakasulat sa aklat ng buhay. Ang sarap pakinggan ng gano'n. Yung pangalan mo nakasulat sa aklat ng buhay. Pero masakit sa tenga pakinggan. Ang mga hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, itinapon sa lawa ng apoy. So gaano kaganda yung salita niyon na ginawa ng Panginoon. Ang mga pangalan natin ay sinulat sa aklat ng buhay, pero may mga pangalan na hindi nakasulat, itatapon sa lawa ng apoy. Kaya kung hindi tayo nag-iisip ng malalim sa iglesia kung saan tayo dinala, sa church. Dinala tayo ng Panginoon sa church. Tinuruan tayo ng tamang ebanghelyo. Isinulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Pero kung wala ang pangalan natin sa aklat ng buhay, ang sabi ron, itatapon sa lawa ng apoy. Sa tingin niyo ba, nagbibiro lang itong talatang ito? Gusto niyo pong makita na totoo ang sinasabi ng Biblia? Tingnan po ninyo yung nangyari na sunog ng mga $1 billion na bahay. Alam niyo, sa totoo lang, imposible mangyari yun. Tama po? Masunog yung ganong karaming bahay. Iyon ay halimbawa ng judgment ng fire. Tama po? Walang makapigil sa apoy, hindi nila makontain. Tama po? Kaya pag nakikita ko yung mga ganon, mas lalo ako nagiging mapag-isip sa Panginoon at malapit. Talagang totoo yung sinasabi ng Diyos ng Biblia. Kapag hinamak mo ang salita ng Diyos, babalik sa iyo ang Diyos. Yung isang babae nagpulit ng Biblia na satanisin, pinunit niya yung Bible, hindi totoo, tapos
nagsabi siya, sabi niya, ginamak niya si Jesus. Hindi totoo si Jesus. Maya-maya, habang nagsasalita siya, unti-unti siya bumagsak, pumalo yung ulo niya. Nagkaroon ng crack yung bungo niya. Ginamak niya si Jesus. Tapos merong isang mataas na tao sa isang bansang parting Russia. Hinahamak niya yung Diyos. There is no God. Nagsalita siya sa maraming tao. Hinahamak niya yung Diyos. Maya-maya bumagsak siya. Inatake siya sa puso. So, once ng tao ay naging panalo at hinahamak ang Diyos at hinahamak ang salita ng Diyos. Diba? Kahit sa Old Testament sa Bible, tama po? Sa panahon ni David, may isang humawak doon sa Ark of Covenant, sa Ark. Paghawak niya sa Ark, pinatay siya ng Panginoon. Tama po? Kasi yung paghawak niya sa Ark ay paglatas-angan sa kabanalan ng Diyos. Walang pwedeng humawak doon, maliban sa mga Levites, sa mga priests. Yun ang bili ng Panginoon. Kaya pag tinatch nila yun, nang hindi sila priest, mamamatay sila. Tama po? It is fearful. Tama po? Kaya tayo, bilang mga anak ng Diyos, hindi ba tayo matatakot sa Panginoon kung hindi natin sinusunod yan sa salita? Tama po? Sabi ni Jesus, ang mga tao ito, nakasulat yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. That is the good news. Tama po? Wala na tayong alalahanin. Kaya sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, ngunit matibay na saligan ng Diyos ay nananatiling matatag na may tatak na ganito. Kilala ng Panginoon ang mga kanya. 2 Timothy chapter 2 verse 19, sabi, kilala ng Panginoon ang mga kanya. Lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Take note, sabi po, kilala ng Diyos. Kilala ng Panginoon ang mga sa Kanya. Kaya, hindi tayo pwede mag-pretend. Tama po? Kaya I'm sorry po, no? Pangkalahatan na gusto kong sabihin sa inyo. Pagka may mga tao na umalis dito sa church, just gusto nila bumalik. Pumunta muna sila sa ibang church, just gusto nila bumalik. Huwag po ninyo sila i-encourage bumalik. Unless maghingi sila ng tawad, maghingi sila ng confession, magsisi sila sa kanilang ginawa. Bakit po? Yung church na ito, hindi po itinayo ng life or mission dito. Hindi rin itinayo ng tao ito. Tama po? Itinayo ito ng Diyos. Kaya yung mga taong napunta rito, hindi po hinikayat, hindi po pinangakuan ng kung ano-ano. Napunta tayo dito kasi naunawaan natin yung dakilang biyaya, yung Ebanghelyo. Tama po? Naunawaan natin yung dugo ni Jesus dumanak sa cross. Naunawaan natin na tayo ay dinagdag sa iglesia. Kaya tayo narito. Tama po? Ngayon, kung nandito tayo, ibig sabihin, hindi dahil sa ginusto ko, kundi ako ay dumating sa pagsisisi, pananampalataya, pagtalikod sa kasamaan, kung naunawaan, kung nakatulad ng tax collector, Lord, please have mercy on me. So, inilagay ako ng Diyos sa church. So, kung inilagay tayo ng Diyos dito sa church, tapos aalis tayo, pupunta tayo sa ibang church, tapos magsasalita sila laban sa church, papayag ba kayo na babalik ng taong gano'n na hindi nagsisisi? Hindi po tama yun. Bakit po? Hindi nila nalaman na sila ay may malaking ginawang pagkakamali laban sa salita ng Diyos. Ano po tatanungin nyo? Ganun ang posisyon ng church. Kasi, bakit po? Lahat ng mga pumasok sa church, katulad po sa prodigal son. Ano po? Sinabi niya, Ama, nagkasala ako laban sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat. Dapat ako may humble mind. Meron akong repentance mind. Repentant heart. Yung church na ito ay hindi po tayo nagtitipo ng tao para ng maraming miyembro. Hindi po ito naghihikayat para lang dumami tayo. Yung church na ito, ang nagpapalago ay ang Diyos. Yung church na ito, ang nagdadagdag ng mga ligtas ay ang Diyos. Naintindihan niyo po? Dinadala tayo ng Diyos sa church.
Pero pag dinala tayo sa church, meron tayong humble mind and humble heart. Kasi na-realize natin kung sino tayo bago tayo napunta sa church. Bakit ba kayo napunta dito? Napunta ako dito, napunta ako sa church dahil naunawaan ko isa akong miserable sinner. Naunawaan ko na ito yung tamang kaligtasan. Kahit maraming bagay na hindi ko gusto, pero dahil sa kaligtasan, sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, naunawaan ko yan. Kailangan ko manatili. Ano po? Kaya kung tayo ay titingin sa sarili natin, marami tayong hindi gusto. Pero kung titingin tayo sa dakilang biyaya ng Diyos, na binago tayo, tumanggap tayo ng kaligtasan, hindi tayo karapat-dapat, kakalimutan natin yung maraming bagay. Ano ba naman yung mga bagay na yan? Itong tinanggap ko ay higit sa lahat ng iyon. Ano po? Yung mga taong maraming pera, tinalikuran nila yung kayamanan nila dahil lang sa Ebanghelyo. Tinalikuran nila yung posisyon, karangalan nila dahil sa Ebanghelyo. Tama po? Kaya tayo, kung dumating tayo sa church, sa iglesia, dapat nating maintindihan na hindi ako napunta dito dahil gusto ko. Ako ay inilagay ng Diyos sa kanyang sariling church, iglesia, na dapat mahalin ko. Tama po? Kaya, dapat mayroong repentance. Dapat mayroong pagsisisi, pag-amin sa pagkakamali. Dapat mayroong gano'n. Dapat mayroong sasabihin, nagkamali ako. Hindi tama yung ginawa ko. Kung wala tayong ganong puso, magiging okay lang yung kasalanan sa atin, pero walang pakiramdam ng conviction, katulad kay David. Tama po? Panginoon, huwag mong alisin sa akin ang espiritu ng gagalakan ng kaligtasan. Tama po? Gumawa na ng malaking kasalanan, walang kalungkutan. It is impossible. Tama po? Yung church na ito, kung tao lang nagtayo, pwede natin gawin yun. Umalis ka, bumalik, okay lang. Pero hindi po ang tao nagtayo nito. Yung church na ito, itinayo ng Panginoon. Tama po? Kaya dapat tayong maging maingat. Okay? Kaya yung mga tao na naligtas, sabi dyan, inaakay. Doon po sa Awit chapter 78, verse 52. Pagkatapos ay inakay niya parang mga tupa ang kanyang bayan, pinatnubayan sila sa ilang na parang kawan. Okay? At kanyang tiwasay na inakay sila, kaya hindi sila nasindak. Ngunit ang kanilang mga kaaway ay tinapunan ng dagat. Awit chapter 80 verse 1, O Pastor ng Israel, iyong pakinggan, ikaw na pumapatnubay kay Jose na parang kawan, ikaw na nakaluklok sa trono sa ibabaw ng mga kerubin, ikaw ay mag-iwanan. Kaya yung mga brothers and sisters, tayo ay inaakay, tayo ay pinagpapastolan ng Panginoon. Tama po? Hindi ako ang pastor po ninyo, hindi ako ang pastor dito, ako ay may pastor din. Tama po? Subalit ako ay tinayo ng Diyos upang ipangaral ang Ebanghelyo. Gabayan yung mga brothers and sisters. Ituro yung kalooban ng Diyos. Sanayin, turuan. Tama po? Yan yung task. Okay? Kaya sabi po, doon sa John chapter 10 verse 4, kapag nailabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila, sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang dinig. Ngunit hindi sila sumusunod sa kailanman sa iba, kundi lalayo sila sa kanya, sapagkat hindi nila kilala ang pinig ng iba. Kaya sabi po rito, sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang pinig. So, mga brothers and sisters, dapat naiintindihan natin ito. Sabi po rito, sumusunod ang mga tupa at kilala nila ang kanyang tinig. Kaninong tinig? Kay Jesus, tama po. Kaya kung sinasabi nila, ay si pastor lang yan, hindi nga kayo susunod. Tama po. Hindi ko ginagamit ang salita ng Diyos para manguna sa inyo. Tama po. Hindi ko ginagamit yung salita ng Diyos para ako ang maging ruler sa inyo. Hindi po yun. Hindi ko po gusto yun. Yung salita ng Diyos, ginagamit ako para manguna sa inyo. Pero yung salita ng Diyos, hindi ko ginagamit para manguna sa inyo. Tama po? Maraming tao ginagamit yung salita ng Diyos para maging ruler. Kung nagkaroon sila ng power sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sila yung mga ruler. Tama po? Sila yung mga nasusunod. Ay, hindi po ganun yung Biblia.
Yung Biblia, ang pastor, ginagamit ako para manguna sa inyo. Opo. Para ipaliwanag sa inyo kung ano yung gusto ng Diyos. Pero yung salita ng Diyos, hindi po gagamitin dapat ng isang pastor. Para lang siya maging ruler. Actually, mahirap gawin po yun, maging ruler. Mahirap gamitin yung salita ng Diyos para sa sarili mong kapakanan. Tama po. Pero dapat yung salita ng Diyos, gamitin ka para sa kapakanan ng Diyos, para sa paglanais ng Diyos. Yan dapat yung meron tayo. Gamitin kayo ng salita ng Diyos para sa layunin ng Diyos. Pero wag tayong pumayag na gamitin natin ang salita ng Diyos para sa sarili nating layunin. Tayo ang dapat maghamit ng Diyos. Tama po? So kung gagamitin tayo ng Diyos, ibig sabihin, mabuti yun. Pagdating ng panahon, sasabihin ng Diyos, well done, nagamit ka ng Panginoon. E maraming tao, ginagamit yung salita ng Diyos para maging magkaroon sila ng power, authority. E pag meron na silang alam, sabi ng Biblia yung maliit na kaalaman ay napakapanganib. Pag marunong na sila sa Biblia, sila na yung mga ruler, sila na yung dapat masunod. And sometimes, sila yung mga dominante. Tama po? Pagka gano'n na po yung sitwasyon, hindi na nasusunod yung Biblia, ang nasusunod na yung tao. Tama po? Eh hindi po dapat mangyari yun sa church. Dapat ang nasusunod sa church yung salita ng Diyos, yung Bible. Sumusunod tayong lahat dapat dito. Tama po? Pero kung sasabihin natin na ayaw kong sumunod, ibig sabihin, hindi ayaw kong sumunod dito. Then topic natin, di ba? Obedience. Tama po? So, mga brothers and sisters, dapat nating maintindihan yan. Kaya sabi dyan, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Ngunit hindi na susunod kailangan sa iba, kundi lalayo sila sa kanya. Sa verse 5, sabi po rito, yung tunay na born again, hindi po sumusunod sa iba. Di ba? Yung tunay na born again. Pero, may mga tao na nasa church na, natanggap na yung katotohanan, pupunta pa sa iba, doon sumusunod sila. Ibig sabihin, nadidisip din sila. Ano po? Yun ang kaibahan, yun ang kahulugan na ang Espiritu ng Diyos wala pa sa kanila. Kaya dapat maging maingat tayo, mga brothers and sisters. Sumusunod ba tayo? Sinusunod ba natin yung ating pastor? Yung tinig ba ng ating pastor, naririnig natin? Kaya, sabi po, ang Diyos ang siyang tunay na pastor. Inaakay na tayo sa pastulan. Ginagabayan na tayo. Maging sa church, di ba? Kaya, binibigyan tayo ng Diyos ng assurance na kung tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, sumusunod kay Jesus, inaakay na tayo sa pastulan. Pero, naisip ko nga kanina na hindi porke tayo sumusunod ng maigi, gumagawa ng tama, hindi na tayo dadaan sa mga trials at pagsubok. Hindi po. Pag dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan, dahil sumusunod tayo, bibigyan tayo ng Diyos ng kapahingahan. Ano po? Pag nakatawan mo, isip mo sa problema, bibigyan ka ng Diyos ng physical and spiritual rest. Kasi, sabi doon, kung nagnanais tayo sumunod, lahat ng nagnanais sumunod sa ating Panginoon, daranas ng matinding pagdurusa at kahirapan. Kaya yung promise ng Diyos, tutulungan niya tayo. Kaya sabi sa John chapter 10, verse 28, sila binibigyan ko ng buhay na walang hanggan, kailan na hindi sila mapapahamak, hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay. Ang mga ibinigay sa akin ng aking Ama ay higit na dakila kaysa lahat at walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Sabi po, binibigyan ng buhay na walang hanggan, kailanman hindi sila mapapahamak. Kailanman. Yun yung promise, yun yung assurance. Kailanman hindi ka mapapahamak. Kaya huwag tayo matakot, brothers and sisters. Okay? Kaya, darating ang araw, sabi po, sa Mateo chapter 25, verse 32, titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukodin ang mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastol sa mga tupa at sa mga kambing. Ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, subalit ang mga kambing ay sa kaliwa.
Saan po kayo? Kanan o kaliwa? Kaya sabi, darating ang araw, makikilala at mahahayag. Sabi, titipunin sa harap niya lahat ng mga bansa at kanyang pagbubukod-bukodin ng mga tao na gaya ng pagbubukod-bukod ng mga pastol sa mga tupa at kambing. So, brothers and sisters, this is a promise. Tama po. Dadating ang araw, ihihiwalay yung mga tupa at kambing. Alam nyo, siyempre sa church, no, naisip ko yung parable ni Jesus. Yung mga disciples, nung sinabi ng disciples kay Jesus, magpadala ng kidlat, no? Sinabi ni Jesus, baka madamay yung mga trigo. Minsan sa church, nakahalo yung mga damo sa trigo. Yung mga trigo ay yung mga born again believer. Minsan may nakahalong damo. Kaya sa church, laging mayroong reminder tungkol sa salvation, laging binibigyan ng chance. Tama po. Laging binibigyan tayo ng chance pag-isipan na ligtas ba ako o hindi? Ligtas ba o hindi? Kasi pag dumating ang Panginoon, wala nang time para pa i-check ang ating sarili. Tapos, tinuturo sa atin yung Christian living, pamumuhay, pagsunod, ano yung dapat ginagawa, ano yung dapat na sinusunod. Pinipid tayo ng salita ng Diyos. Kaya dapat, mga brothers and sisters, pag-isipan natin, itong church na ito, itinayo ng Panginoon. Dapat nyo ito mahalin, paglingkuran, magsuporta sa gawain ng Diyos. Kung tuloy tayo yung mga trupa, sabi ng Panginoon, inaakay tayo ng Panginoon. So sana pag-isipan natin, ako ba ay totoong tupa? O hindi pa ako na i-convert bilang tupa? Alam nyo, sa church, madali po yan minsan, di ba? Kahit na minsan, ako sa tagal ko sa church, pinitignan ko yung mga brothers and sisters. So, itong sister na ito, masigasig. Itong brother na ito, masigasig. Itong brother na ito, masipag. Itong brother na ito, mayroong problema spiritually. Itong sister na ito, may problema. Kaya pag pinitignan mo yung mga brothers and sisters, alam mo kung sino yung mga nagmamature sa pananampalataya. Sa tagal na sa loob ng church. Tama po? Pero dapat tayo din mayroong ganong pagsasaliksik. Ako ba? Lumalago ba ako? Nung nakaraang Christian Living, sinabi ko po sa inyo, di ba? Christian Living Seminar. In-announce sa inyong lahat, Christian Living Seminar. Pumunta kayo. So, dapat, yung programa ng church, nandito kayo. Tama po? Dapat nandito ba kayo? Sa Christian Living Seminar. Dapat ba nandito kayo? Siguro sabihin nyo na, Pastor, nagsisermon na naman. Kaya ano sasabihin ko? Pag Christian Living Seminar, huwag kayo pumunta. Ano ba naman yan? Si Pastor, Christian Living Seminar, sinasabi sa amin, huwag kami pumunta. Ano ba yan? Anong klaseng pastor yan? Pag sinabi mo, Christian Living, pumunta kayo. Diba? So kung kayo ay sumusunod, kung kayo ay nagmamahal sa church na ito, sa salita ng Diyos, hindi tayo dapat pilitin. Ano po? Programa ng church yan, para naman sa atin yan, para sa inyo. Yung iba dito, hindi kayo pumupunta. Dapat mga brothers and sisters, baguhin nyo na yung pag-iisip nyo. May church kayo, nilagay kayo ng Diyos, dapat yung suportahan yung sarili nyo church. Ano po? Kaya huwag kayong magtaka. Bakit pa ang konti na tumadalo? Kasi wala ka di ba? Pag sa picture, kakaunti. Ba't kakaunti sila? Kasi wala ka. Dapat nandun ka. Ano po? Kaya every time may gawain sa picturean mo, ipadala mo doon sa GC para makita ni Pastor Che.
Ayan, yung mga miyembro ng Kailaway, Taga-Balinan. Kaya mga brothers and sisters, sana baguhin natin yung ating pag-isip pagdating sa gawain ng Diyos, which is our priority. Huwag natin hintayin dumating ang Panginoon, bakit sabihin natin, sayang, hindi ako nakadalaw. Hindi ko alam kung may talak pa sa inyo ganun salita. Pero siyempre, bakit tayo naghahanda ng ganitong gawain? Para turuan, sanayin, i-feed. Pero sa iba sa inyo, parang walang ganang pag-isip. So, kaya sana, mga brothers and sisters, baguhin natin yung pananaw natin sa church. Dapat magtatanong tayo, Pastor, ano may contribute ko? At pupunta rin ako, ano may itutulong ko? Dapat ganun tayo mag-isip sa sarili nating sarili yung church. Tama po? Huwag tayong mag-isip ng iba sa church. Mismo ito ay sa inyo, binigay ng Diyos. So sabi dito, si Jesus, yung mga tupa niya, merong close relationship sa Kanya. Ang ibig sabihin, sa church, meron tayong close relationship dapat sumusunod. Kaya nga si John chapter 15, binanggit doon, di ba? Kung hiwalay kayo, wala kayong magagawa. So itong church ay itinayo ng Diyos hindi para sa tao, kundi para sa mga spiritual nating pangangailangan. Amen po? Sige, tayo manalangin. Dakilang Diyos, tulungan niyo po kami na magawa namin ang inyong dakilang kalooban. Kung wala po kaming ginagawa sa iglesia, sa church, galin niyo po kami sa pagsisisi ang aming mga puso. Upang sa ganoon, mabago kami, Panginoon, mahalin namin ang church. Gamitin namin ang aming katawan at lakas pa para sa iglesia upang maluwalhati ang inyong pangalan. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you.